Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Thessalonians chapter 1 verse 11. Dahil dito lagi naming idinadalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangad at maging ganap ang inyong mga gawaing ibinunga ng pananampalataya. Living on a purpose. Mahalaga po yung magkaroon ng purpose sa buhay. Ano po ba yung purpose? Yan po yung dahilan kung bakit po tayo nabubuhay sa mundong ito. Yan po yung dahilan kung bakit tayo nagigising sa bawat umaga ng ating buhay. At yan din ang nagpapatibay at nagpapatatag sa ating buhay yung meron tayong purpose o layunin sa buhay. Iba-iba po ang purpose ng tao. May mga tao po na mababaw ang purpose sa buhay. Meron namang malalim ang purpose sa buhay. At may mga tao rin pong walang purpose sa buhay. Ngayon mapapansin nyo po, yung mga tao pong walang purpose sa buhay, ay namimiss nila yung plano ng Diyos sa kanilang buhay. Unang-una po, ang sabi sa James chapter 1, verses 7 and 8, hindi sila tatanggap mula sa Panginoon ang mga taong pabago-bago ang isip. Kaya kapag ikay walang purpose, para kang tinatangay ng hangin kung saan. Hindi mo alam yung dahilan kung bakit ka nagigising sa bawat umaga at kadalasan, ginagawa mo na lamang kung ano yung gusto mong gawin. Kaya yun po, huwag kang umasa na tatanggap ka mula sa Panginoon kung ikaw ay walang purpose sa buhay. Pangalawa po, yung mga tao pong walang purpose, sila po yung binabanggit sa Ephesians chapter 5 verse 17, sila po yung binabanggit dito na foolish. Sa Tagalog po mga hangal, hindi nila nauunawaan yung kalooban ng Panginoon. Kadalasan po, pagsasaya lamang yung kanilang iniisip, at hindi nila naiisip yung malalim na dahilan kung bakit sila nabubuhay sa mundong ito. At yung mga tao pong walang purpose, kadalasan po, hindi sila nakakakita ng resulta sa kanilang buhay. Yun po sinasabi sa Colossians chapter 1 verse 10. Kasi pagkat daladala natin sa buhay natin, yung layunin o yung purpose ng Lord sa ating mga buhay, tayo daw po ay magbe-bear fruit, mamumunga in every good work. Ngayon, sabi ng iba, Pastor, ang purpose ko naman simple lang, mabuhay, kumain, at magtrabaho. O mabuhay para isupport yung aking family. Mahalaga po yun, kapatid. At least meron kang purpose. Pero laliman pa natin yung purpose mo. Kasi alam niyo po, sa buhay na ito, mas malalim ang iyong purpose, mas matatag ka at mas matibay. Ngayon, ang sikreto dyan, ang sikreto po dyan sa buhay na ito, dapat po alam natin ang purpose ng Diyos. Kasi sabi po, it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Kailangan malinaw sa iyo kung ano yung purpose ng Diyos sa mundong ito at yung purpose ng Diyos para sa iyong buhay at sang-ayunan mo. Alam niyo po, marami pong tao ngayon, ang kanilang purpose ay kadalasang pansarili. Pero alam niyo po, mahalaga po na makita natin yung purpose ng Lord sa ating mga buhay at isagawa natin o mag-agree tayo sa purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi sabi po sa Amos chapter 3 verse 3, can two walk together unless they agree? Kailangan po sang-ayunan natin yung pong purpose ng Lord sa ating mga buhay. So yan pala ang sikreto, upang ang buhay na ito, hindi tayo mahirapan. At the same time, ma-please natin ang Lord sa lahat ng ating ginagawa. Kaya kung makikita po ninyo, dalawang bagay ang mahalaga dyan. Unang-una, alam mo yung purpose ng Lord at sumasang-ayon ka lamang doon. Halimbawa, malinaw dapat sa iyo na ang purpose ng Lord sa mundong ito ay may palaganap ang mabuting balita. Dapat sumang-ayon ka doon sa nais ng Lord na maganap sa mundong ito. So kahit nagtatrabaho ka, nasa bahay ka, sabihin na natin sa estudyante, pwede mong magawa yung purpose ng Lord na ipangaral ang mabuting balita. Alam mo na, ang purpose ng Lord, mahalaga yan. Kailangan,
ihanay mo ang buhay mo doon sa kanyang layunin. So, ang purpose ng Lord sa mundong ito, maraming tao ang mabless sa pamamagitan ng mabuting balita. Ihanay mo yung buhay mo doon sa nais ng Lord, kapatid. So, dapat sa buhay na ito ay maging pagpapala ka at blessing sa ibang tao sa pamamagitan ng mabuting balita. Ngayon, mapapansin ninyo, papasok dito yung kahalagahan ng obedience. Ano mga kapatid? Kasi sa pamamagitan po ng obedience, nakikipag-cooperate po tayo sa nais ng Diyos sa ating mga buhay. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. So kita ninyo, nagsasalubong po rito yung purpose ng Lord na binabanggit doon sa verse 13 na it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Pero tayo po dapat, sabi rito, ay kumilos din. Kaya ang isang tao po, nagaganap niya yung purpose ng Lord sa kanyang buhay kung siya ay lalakad ng merong obedience sa salita ng Diyos. Kaya alam niyo po, ang sekreto po, obedience. Pagsunod. Kasi ito po ang magbibigay sa atin ng malalim na paglakad sa ating pamumuhay. Kristiyano, Kasi nakikipag-cooperate lamang tayo sa nais ng Diyos sa ating buhay. Ipinapagamit natin yung ating buhay para sa layunin ng Diyos. Kaya alam niyo po mga kapatid, dapat magkaroon tayo ng isang malalim na purpose sa buhay na ito. Sang-ayunan natin kung ano yung nais ng Diyos para sa mundong ito. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.